Isang nakakasilaw na ilaw. Ang pagtili ng mga gulong sa basang kalsada. Saka ang tunog ng salaming nababasag, isang tunog na napakalakas, parang sabay-sabay na pinukpok ang bawat sulok ng kanyang bungo. May sumigaw. Isang boses ng babae. Boses niya ba iyon? Maya. Napamulat si Maya, humahabol sa kanyang hininga. Ang puso niya ay kumakaripas sa loob ng kanyang dibdib, na parang isang kabayong gustong kumawala. Napahawak siya sa gilid ng kitchen counter, ang maliit na marmol ang tanging nagpapatunay na nasa kasalukuyan siya, hindi sa bangungot na iyon. Nandito siya. Ligtas. Ang amoy ng sinangag at sariwang kapeng barako ang pumuno sa hangin. Sa labas ng bintana, ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa hardin, binibigyan ng gintong kulay ang mga dahon ng halaman. Isang perpektong umaga sa kanilang tahimik na bahay sa Laguna. 5 taon na. 5 taon na siyang nabubuhay sa mundong ito, isang mundong binuo para sa kanya ni si Miguel de Leon, ang lalaking sumagip sa kanya mula sa isang aksidenteng bumura sa lahat ng alaala niya. Sabi ni Miguel, isa siyang nurse na naaksidente, at dahil wala siyang pamilyang matagpuan, kinupkop siya nito. Tinanggap niya ang kwentong iyon. Tinanggap niya ang bagong pangalan, ang bagong buhay. Pero may mga gabing tulad nito, kung saan ang mga pira-pirasong alaala ay sumusulpot na parang multo, nag-iiwan ng isang pakiramdam ng pagkalito at isang malalim na lungkot na hindi niya maintindihan. Sino ba talaga ako bago ang lahat ng ito? Pinilit niyang iwaksi ang tanong. Inayos niya ang kanyang sarili at hinarap ang niluluto. Kailangan niyang maging malakas para sa mga bata. Good morning, Mommy Maya. Ang masiglang boses ni Jose, ang 10 taong gulang na anak ni Miguel, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Tumakbo ito papunta sa kanya at yumakap sa kanyang bewang. Ang bango naman ng breakfast. Mumiti si Maya at ginulo ang buhok ng bata. Sa 3 anak ni Miguel, si Jose ang nararamdaman sa kanya, ang laging nagpaparamdam sa kanya ay naging bahagi na talaga siya ng pamilyang ito. Good morning, bunso. Siyempre, paborito mo ang niluto ko. Sumunod na pumasok sa kusina si Elia, ang panganay na 14 na taong gulang. Hindi ito nagsalita, isang tipid na tango lang ang ibinigay nito bago umupo sa mesa. May distansya sa mga mata ni Elia na laging parang isang maliit na tinik sa puso ni Maya. Naiintindihan niya, marahil ay mahirap para sa isang dalagita na tanggapin ang isang bagong iina sa kanilang buhay. At ang bunso, si Angela, o Jella, na 7 taong gulang, ay pumasok na may hawak na manika. Ang mundo ni Jella ay simple at puno ng kulay. Para sa kanya, si Maya lang ang mommy na nakilala niya. Mommy, pwede po bang isama si Princess sa breakfast table? Tanong nito. Okay, baby. Basta siguraduhin mong kakain din siya ng sinangag, ha? Pabirong sagot ni Maya. Habang hinahain niya ang pagkain, naramdaman niya ang isang pares ng kamay na humawak sa kanyang balikat. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Miguel. Mukhang napasarap ang tulog mo, bulong nito sa kanyang tainga, sapat na para magdulot ng kilig sa kanyang sistema. Humarap si Maya at sinalubong siya ng isang ngiti mula sa lalaking nagligtas sa kanya. Si Miguel de Leon. Matangkad, maginoo at may mga matang laging nangungusap ng pag-aalaga. Medyo pagsisinungaling niya. Ikaw, maaga kang umalis kanina. May emergency lang sa ospital. Pero naayos na. Inilapit ni Miguel ang mukha at binigyan siya ng isang magaan na halik sa noo. I miss this. I miss you. Sa mga sandaling ganito, nararamdaman ni Maya na kumpleto na siya. Ang pagmamahal ni Miguel at ng mga bata ang nagsisilbing pader na humaharang sa kadiliman ng kanyang nakaraan. Ito na ang buhay niya. At masaya siya dito. O iyon ang pilit niyang sinasabi sa sarili niya. Matapos ang almusal, habang nagliligpit si Maya ng mga pinagkainan at si Miguel naman ay naghahanda na para bumalik sa ospital, narinig niya ang isang himig mula sa sala. Isang himig na simple, malungkot, ngunit napakapamilyar. Si Jella. Nakaupo ito sa sahig, kinakantahan ang kanyang manika. Isang oyayi. Isang kanta parang narinig na niya dati, hindi sa radyo, hindi sa telebisyon. Parang narinig niya ito mula sa isang lugar na napakalalim sa loob niya. Tulog na, aking mahal. Ang gabi payapa. Bawat nota ng kanta ay parang isang susi na pilit binubuksan ang isang nakakandadong pinto sa kanyang isipan.
Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, kasabay ng himig. Huwag mangamba, nandito si Ina. Sa huling linyang iyon, isang imahe ang biglang lumitaw sa isip ni Maya. Isang maliit na kamay na hawak niya. Isang sanggol na natutulog sa kanyang mga braso. Ang pakiramdam ng pagmamahal na napakatindi, napakalakas. Ang hawak na plato ay biglang bumitaw sa kanyang nanginginig na kamay. Basag! Ang tunog ng nabasag na pinggan sa sahig ay umalinggaw sa buong kusina, sinira ang katahimikan ng umaga. Napahinto si Jella sa pagkanta, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Maging si Elia ay napaangat ng tingin mula sa kanyang cellphone, isang bakas ng pag-aalala ang gumuhit sa kanyang mukha. Maya! Anong nangyari? Mabilis na lumapit si Miguel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya si Maya sa braso, pero ang mga mata ni Maya ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatitig ito kay Jella, na para bang maliit na bata ang nag-iisang tao sa silid. Hindi niya marinig ang tanong ni Miguel. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na himig sa kanyang isipan, huwag mangamba, nandito si Ina. Ang kantagli. Halos pabulong na sabi ni Maya. Tumingin siya kay Jella, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Saan mo natutunan yan, Jella? Si Jella, na natakot sa nangyari, ay napayakap sa kanyang manika at tumingin sa kanyang ama. Daddy. Maya, halika, maupo ka muna, sabi ni Miguel, pilit na inaalalayan si Maya palayo sa mga bubog. Napagod ka lang siguro. Kanta lang yan ng bata. Pero umiling si Maya, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo na. Hinawakan niya ang kamay ni Miguel, ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at desperado. Hindi, Miguel. Hindi lang yon basta kanta. Humarap siya sa asawa, ang pagkalito ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Pamilyar sa akin. Parang kinakanta ko iyon dati. Sa sinabi niyang iyon, nakita ni Maya ang isang pagbabago sa mukha ni Miguel. Ang pag-aalala sa mga mata nito ay biglang napalitan ng isang bagay na hindi niya mabasa, isang kislap ng takot, ng pagkagulat. Ang ngiti nito ay unti-unting nawala. Ang mga kamay nito na nakaalalay sa kanya ay parang humigpit. Para itong isang maskarang dahan-dahang nagkalamat. Bumitaw si Miguel sa kanya at humakbang paatras, na parang kailangan niya ng distansya. Ang init at pag-aaruga sa kanyang titig kanina ay naglaho, napalitan ng isang malamig na pag-iingat. Tinitigan siya ni Miguel ng diretso sa mata. Ang kanyang boses, nang muli itong magsalita, ay mababa at seryoso, walang bahid ng anumang lambing. Saan mo narinig yan, Maya? Ang tanong ni Miguel ay parang isang malakas na sampal na gumising sa diwa ni Maya. Nawala ang pagkalito, napalitan ng isang malamig na kaba. Bakit ganoon ang reaksyon niya? Bakit ang isang simpleng tanong tungkol sa isang kanta ay nagdulot ng ganitong tensyon sa pagitan nilang dalawa? Sasabi ko nga, narinig ko lang kay Jella, sagot ni Maya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Ngumiti si Miguel, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. Ito ay isang ngiting pilit, isang maskarang isinuot para pagtakpan kung anuman ang nasa likod nito. Mabilis niyang pinulot ang mga bubog sa sahig, ang kanyang mga kilo ay masyadong mabilis, masyadong kontrolado, na para bang may tinatakpan siyang apoy bago pa ito lumaki. Isang lumang kanta lang iyon, Maya. Marahil ay narinig niya sa lola niya dati. Huwag mo nang isipin, sabi niya, iniiwasan ang kanyang mga mata. Baka napagod ka lang. Magpahinga ka muna. Ang paraan niya ng pagsabi nito, na parang ipinapaalala sa kanya na siya ay mahina at nalilito, ay nagtanim ng isang buto ng pagdududa sa isipan ni Maya. Hindi lang ito pagod. May naramdaman siya. At ang reaksyon ni Miguel ay nagpapatunay na mayroon ng dapat alamin. Buong araw, ang bigat ng hindi masabing mga tanong ay nanatili sa hangin. Si Miguel ay naging mas maingat, mas malambing sa harap ng mga bata, na para bang binabawi niya ang kanyang naging reaksyon kanina. Ngunit para kay Maya, ang bawat kilo nito ay parang isang pag-arte. Bawat salita ni Miguel ay parang isang bato na ibinabato sa isang tahimik na lawa, lumilikha ng mga alon ng pagdududa sa kanyang isipan. Nang hapon na iyon, dumating ang isang bisitang lalong nagpatindi sa kanyang kaba. Miguel, mahal. Ang boses ni Isabel de Leon, ang nakatatandang kapatid ni Miguel, ay pumuno sa sala. Si Isabelle ay isang babaeng elegante at may bayad,
laging nakatingin kay Maya na para bang isa siyang pagkakamaling kailangang itama. Yinakap niya si Miguel, ngunit ang kanyang mga mata ay nakikipag-ugnayan kay Maya. I heard may kaunting eksena raw kaninang umaga. It was nothing, 8. Nabitawan lang ni Maya ang plato, mabilis na sagot ni Miguel. Ngumiti si Isabelle, isang ngiting matamis ngunit may pahiwatig ng lason. Lumapit ito kay Maya at marahang hinaplos ang kanyang braso. Ang haplos ay parang yelo sa balat ni Maya. You have to be more careful, Maya, sabi ni Isabel sa mahinang boses, para silang dalawa lang ang nakakarinig. Ang pamilyang ito ay dumaan na sa maraming pagsubok. Ang huling kailangan namin ay isa pang problema. It's important to know your place, to be grateful for what you have. Ang mga salitang to know your place ay tumatak sa isipan ni Maya. Hindi ito isang payo. Isa itong babala. Pagdating ng gabi, hindi siya mapakali. Pagkatapos niyang patulugin ang mga bata, humiga siya sa kama, ngunit ang kanyang isipan ay gising na gising. Ang himig ng kanta, ang takot sa mata ni Miguel, ang baba ni Isabel, lahat ay umiikot sa kanyang ulo. Hanggang sa siya ay dinalaw ng pagod. At sa kanyang pagtulog, bumalik ang bangungot. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw. Isang kotseng humaharurot sa gitna ng malakas na ulan. Ang ilaw mula sa kasalubong na sasakyan ay nakakabulag. Ang mga bintana ay basang-basa. Isang boses ng lalaki, galit at desperado. Hindi mo naiintindihan. Isang boses ng babae, umiiyak at sumisigaw. Magsabi ka ng totoo. Miguel. Pagkatapos ay ang nakakabinging tunog ng pagbabanggaan. Ang pagtilapo ng kanyang katawan. At ang kadiliman. Napabalikwas ng bangon si Maya, pawis na pawis at nanginginig. Ang sigaw sa kanyang panaginip pangalan ni Miguel ang isinigaw. At ang boses ng babae boses niya iyon. Sigurado siya. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang mabuhay sa mga kasinungalingan. Kailangan niya ng sagot. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Tiniyak niyang tulog na si Miguel bago siya maingat na lumabas ng silid. May isang lugar sa bahay na iyon na bihira nilang puntahan, ang lumang bodega sa likod ng hardin. Isang lugar na puno ng mga lumang gamit, isang lugar kung saan maaaring maitago ang mga sikreto. Gamit ang liwanag mula sa kanyang cellphone, tinahak niya ang madilim na hardin. Ang hangin ng gabi ay malamig. Ang tunog ng mga kuliglig ay parang musikang puno ng misteryo. Nang buksan niya ang pinto ng bodega, sumalubong sa kanya ang amoy ng alikabok at lumang kahoy. Puno ito ng mga kahon, mga sirang kasangkapan, at mga bagay na kinalimutan na ng panahon. Sinimulan niyang maghalungkat. Bawat kahon na binubuksan niya ay puno lang ng mga lumang libro o damit. Halos mawalan na siya ng pag-asa nang, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dyaryo, may nakapasyang kakaiba. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Hinila niya ito palabas. Ito ay luma, puno ng alikabok, ngunit maganda ang pagkakagawa. Mayroon itong maliit na kandado sa harap. Ito na ba iyon? Ito na ba ang sagot sa kanyang mga tanong? Dala ang kahon, bumalik siya sa loob ng bahay. Pumasok siya sa banyo, kung saan hindi siya maririnig, at inilapag ang kahon sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukan niyang buksan ang kandado gamit ang isang hairpin. Hindi ito bumubukas. Masyadong luma at kinakalawang na ang kandado. Ang kanyang pagkadismaya ay napalitan ng determinasyon. Kailangan niyang mabuksan ito. Sa gitna ng kanyang pagpupumilit, bigla siyang natigilan. Isang tunog mula sa labas ng pinto. Mga yabag. Mabilis at apurado. Mga yabag na papalapit ng papalapit sa kinaroroonan niya. Mga yabag na kilalang kilala niya. Ang mga yabag ni Miguel. Nagising si Miguel sa isang iglap. Ang pakiramdam ay hindi dahil sa isang ingay o sa isang galaw, kundi sa isang biglaang pagkawala. Ang espasyo sa tabi niya sa kama ay malamig at bakante. Napaupo siya, at ang unang pumasok sa kanyang isipan ay ang nangyari kaninang umaga. Ang kanta. Ang takot na gumuhit sa mukha ni Maya. Ang pagdududa. 5 taon. 5 taon niyang itinago ang sikreto. 5 taon niyang binuo ang isang pader sa kapaligiran ng kanilang perpektong mundo, isang pader na sa isang iglap ay maaaring gumuho anumang oras. Maya, tawag niya, pero tanging ang katahimikan ng gabi ang sumagot.
Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Pinakiramdaman niya ang buong bahay. May kakaiba. Isang pakiramdam na may nagbago, na may isang bagay na wala na sa dati nitong lugar. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Sinilip niya ang silid ng mga bata, mahimbing ang tulog nilang lahat. Pero nang mapatingin siya sa bintana, doon niya nakita. Ang pinto ng lumang bodega sa likod bahay ay nakikitang nakaawang. Isang lugar na hindi dapat pinupuntahan. Isang lugar kung saan nakatago ang lahat ng hindi dapat mahanap. Ang kahon. Ang pag-iisip pa lang tungkol dito ay nagdulot ng gulat sa kanyang sistema. Hindi pwedeng mangyari ito. Mabilis ngunit tahimik ang kanyang mga hakbang. Sinundan niya ang nararamdamang presensya ni Maya hanggang sa marating niya ang pinto ng banyo. Doon, sa ilalim ng siwang ng pinto, may nakita siyang mahinang anino. Nandito siya sa loob. Ang puso ni Miguel ay kumakaripas. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Dahan-dahan niyang inikot ang doorknob. Nakalock. Hindi na siya nag-isip. Ang takot na mabunyag ang lahat ay mas malakas kaysa sa anumang pag-iingat. Maya, sigaw niya, kasabay ng malakas na pagpasok sa pinto. Buksan mo to. Sa loob, narinig niya ang isang tunog ng pagkabigla, ang pagbagsak ng isang bagay sa sahig. Sa huli, sumuko ang lumang kandado ng pinto. Bumukas ito ng malakas. At doon, sa sahig, nakaupo si Maya. Sa tabi niya, ang sanhi ng lahat ng kanyang takot. Ang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ang mga mata nila ay nagtatagpo. Sa mga mata ni Maya, nakita ni Miguel ang pagdududa, ang paghahanap at ang takot. Ngunit ang nakita ni Maya sa mga mata ni Miguel ay isang bagay na mas malala, ang purong desperasyon ng isang taong nahuli. Akin na yan, utos ni Miguel, ang kanyang boses ay naging matigas at walang emosyon. Lumapit siya at kinuha ang kahon mula sa sahig. Ano to, Miguel? Tanong ni Maya, nanginginig ang boses ngunit hindi ang kanyang mga mata. Ano ang tinatago mo sa akin? Sino ako? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang bawat tanong ay parang isang suntok sa dibdib ni Miguel. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Maya. Wala nang atrasan. Wala nang paraan para itago pa ito. Ang pader na binuo niya sa loob ng 5 taon ay nagsimula ng gumuho. At sa sandaling iyon, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desperadong plano. Hindi niya sasabihin ang buong katotohanan. Sasabihin niya ang isang bersyon ng katotohanan, isang bersyon na magliligtas pa rin sa kanya, isang bersyon na kokontrol pa rin sa sitwasyon. Huminga siya ng malalim. Ang pag-aalaga sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang anyo ng kalungkutan at pagkadismaya. Kinuha niya ang isang maliit na susi mula sa kanyang wallet, ang susi na laging dala-dala niya, isang paalala ng kanyang kasalanan. Binuksan niya ang kahon. Sa loob nito, mayroong ilang mga dokumento at isang litrato. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga ito. Ang una ay mga birth certificate. Ito si Lia Angela de Leon, sabi niya, ipinapakita ang papel kay Maya. Ito si Jose Miguel de Leon. At ito si Angela Marie de Leon. Ang mga mata ni Maya ay nanlalaki habang binabasa ang mga pangalan sa papel. Ngunit ang kanyang tingin ay napunta sa isang partikular na bahagi ng dokumento. Ang espasyo para sa pangalan ng ina. Pangalan ng ina, Almira Reyes. Almirati. Bulong ni Maya, na para bang sinasabi niya ang isang pangalang matagal nang nawala. Pagkatapos, inilabas ni Miguel ang huling bagay sa loob ng kahon. Isang litratong punit sa gitna. Isang litrato ng kasal. Sa isang panig, nakatayo si Miguel, mas bata at nakangiti. Sa kabilang panig, isang babaeng nakasuot ng puting bestida. Ang mukha ng babae ay kaparehong-kapareho ng mukha ni Maya. Hindi kasi Maya, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng isang pinigilang sakit. Tinitigan niya si Maya ng diretso sa mata, pinupuno ang kanyang titig ng lahat ng bigat at hinanakit na kaya niyang pekehin. Ang pangalan mo ay Almira Reyes. Huminto siya, hinahayaan ang mga salita na bumaon sa isipan ni Maya. Nakita niya ang pagkalito sa mukha nito, ang unti-unting pagtanggap. At pagkatapos, ibinigay niya ang huling, nakamamatay na suntok. Ang kasinungalingang magbabago sa lahat. Ikaw si Almira, ulit niya, ang kanyang boses ay basag na. Ikaw ang ina nila.
Huminto siya ulit, at sa huling pagkakataon, tinitigan niya ito na maihalong awa at akusasyon. Iniwan mo kami. Iniwan mo kami. Ang tatlong salitang iyon ay hindi lang pumasok sa tainga ni Almira. Para itong isang laso na dahan-dahang kumalat sa bawat ugat ng kanyang katawan, nilalamon ang bawat piraso ng pagkatao na kilala niya bilang Imaya. Siya si Almira. Siya ang ina nila. Siya ang nang-iwan. Napaupo siya sa sahig ng banyo, ang mga binti niya ay biglang nanghina na parang wala ng buto. Ang mga dokumento ay nakakalat sa kanyang harapan, mga patunay ng isang buhay na hindi niya matandaan, at isang kasalanang hindi niya alam na nagawa niya. Si Miguel ay nakatayo sa harap niya, ang kanyang mukha ay larawan ng isang lalaking nasaktan ng husto, isang biktima. Bawat linya sa kanyang mukha ay sumisigaw ng pagtitiis at pag-aalaga, na lalong nagpabigat sa dibdib ni Almira. Paano niya nagawa ito sa kanya? Paano niya nagawang iwan ang mabait at mapagmahal na lalaking ito? At ang mga bata? Ang puso niya ay nadurog sa 1,000 piraso. Ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa kanila, na dati ay isang simpleng pag-aaruga ng isang tagapag-alaga, ay biglang nagbago. Naging mas malalim, mas masakit, mas puno ng pagsisisi. Sila ay mga anak niya. Mga piraso ng kanyang pagkatao na tinalikuran niya. Ang mga sumunod na araw ay parang isang mahabang bangungot. Ang bahay na dati kanlungan ay naging isang kulungan ng kanyang kasalanan. Bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkukulang. Si Miguel ay gumanap sa kanyang papel na perpekto. Naging mas maasikaso siya, laging nandyan para alalayan si Almira, ngunit may isang distansya na hindi na nawala. Isang distansya na nagsasabing, tinanggap kita pabalik, pero hindi ko malilimutan ang ginawa mo. Ito ay isang tahimik na parusa na tinanggap ni Almira ng walang tanong. Pero ang pinakamasakit ay ang pagbabago sa kanilang relasyon sa mga bata. Mommy. Almira, tanong ni Jose isang umaga, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Hindi na siya tumatakbo para yakapin siya. May pag-aalinlangan na sa kanyang mga kilo. Umiti si Almira, isang pilit na ngiti. Almira o mommy. Kahit ano, okay lang. Pero hindi na okay. Nagbago na ang lahat. Ang pinakamatinding ay si Elia. Isang hapon, nakita ni Almira si Elia na nakatingin sa kanya mula sa kabilang dulo ng sala. Ang dati simpleng distansya ay napalitan na ng isang malamig na galit. Kaya pala iba ka, sabi ni Elia, ang kanyang boses ay walang emosyon. Kasi hindi ka naman talaga si Mommy Maya. Iniwan mo kami. Sinubukan ni Almira na lumapit. Lia, anak ti. Huwag mo akong tawaging anak, mabilis na sagot ni Elia. Bago ito tumalikod at umakyat sa kanyang kwarto, iniwan si Almira na nakatayo, wasak ang puso. Tanging si Jella lang ang nanatiling pareho. Sa kanyang kamusmusan, hindi niya naiintindihan ang bigat ng sitwasyon. Para sa kanya, si Almira ay ang kanyang mommy pa rin. Isang gabi, habang pinapatulog niya ito, niyakap siya ni Jella ng mahigpit. Mommy, bakit ka laging malungkot? Tanong nito. Hinaplos ni Almira ang buhok ng anak. Wala ito, baby. Pagod lang si mommy. Sa piling ni Jella, kahit paano ay nababawasan ang kanyang sakit. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga libro sa lumang estante sa sala, isang gawain para lang maliban sa kanyang isipan, isang bagay ang nahulog mula sa isa sa mga libro ni Miguel. Isang maliit, nakatuping papel. Pinulot niya ito. Ito ay luma at medyo naninilaw na. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang sulat kamay na pamilyar sa kanya, ang parehong sulat kamay na nakita niya sa litrato ng kasal. Ang sulat kamay niya. Ito ay isang pahina mula sa isang talaarawan. Ang petsa ay 5 taon na ang nakalipas, ilang araw bago ang sinasabing aksidente. Binasa niya ang mga salita. Oktubre 12. Hindi ko na kaya. Gabi-gabi ang mga pagdududa ay kumakain sa akin. Nakita ko na naman ang mga text sa cellphone niya. Mula sa parehong babae. Sabi niya, pasyente lang. Pero bakit ganito ang mga mensahe? Puno ng mga salitang hindi dapat sabihin sa isang doktor. Ayaw kong maniwala. Mahal na mahal ko si Miguel. Pero hindi ko na matiis ang mga kasinungalingan niya. Kailangan kong malaman ang totoo. Kahit gaano pa ito kasakit. Napahinto si Almira sa paghinga. Binasa niya ulit.
At isa pa, hindi ko na matiis ang mga kasinungalingan niya. Ang mga salitang iyon ay sumalungat sa lahat ng sinabi ni Miguel. Kung siya ang may kasalanan, kung siya ang nang-iwan, bakit siya nagsusulat tungkol sa mga kasinungalingan niya? Bakit siya naghahanap ng katotohanan? Ang buto ng pagdududa na itinanim ni Miguel ay biglang namatay. Napalitan nito ng isang bagong buto, isang buto na itinanim ng sarili niyang mga salita mula sa nakaraan. Tumingin siya sa paligid ng bahay. Ang bawat anino ay tila may itinatagong lihim. Ang bawat ngiti ni Miguel ay tila isang pagtakip. Ang kwento ay hindi pa tapos. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang malaman niya ang kanyang pangalan, naramdaman ni Almira ang isang bagay maliban sa pagsisisi. Naramdaman niya ang determinasyon. Hawak-hawak ni Almira ang kapirasong papel na parang isang sagradong bagay. Ang manipis na pahinang iyon ng tala-arawan ay naging isang kalasag laban sa bigat ng kasalanan na ipinapasan sa kanya ni Miguel. Hindi ko na matiis ang mga kasinungalingan niya. Paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Hindi ito mga salita ng isang taong nagbabalak mang-iwan. Ito ay mga salita ng isang taong nasasaktan, isang taong desperadong naghahanap ng katotohanan. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang bahay na naging kulungan niya ay naging isang entablado ng isang malaking misteryo. Si Miguel, na dati ang kanyang tagapagligtas at ang dahilan ng kanyang pagsisisi, ay naging pangunahing suspect. Kailangan niyang mahanap ang buong tala-arawan. Iyon ang susi. Ngunit alam niyang hindi ito magiging madali. Isang maling galaw lang, at si Miguel o si Isabel ay tiyak na may gagawin para pigilan siya. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang magpanggap. Kinabukasan, isang bagong Almira ang humarap sa kanila. Isang Almirang mas tahimik, mas sunod-sunuran. Tinanggap niya ang bawat tingin ng awa mula kay Miguel, ang bawat matalim na salita mula kay Elia. Gumanap siya sa papel ng isang babaeng nagsisisi, isang babaeng sumusuko sa kanyang kapalaran. Ayos ka lang ba? Tanong sa kanya ni Miguel isang gabi, habang nag-aayos sila sa kusina. Tumingin si Almira sa kanya, ang kanyang mga mata ay pilit niyang pinanghina. Sinisikap kong tanggapin ang lahat, Miguel. Para sa mga bata. Nakita niya ang ginhawa sa mukha ni Miguel. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Kumagat ito sa sakit. Habang si Miguel at Isabel ay kampante na sa kanyang pagsuko, sinimula ni Almira ang kanyang tahimik na investigasyon. Alam niyang kung mayroon mang makakaalala ng mga lihim niya, iyon ay ang mga bata. Jose, anak, tawag niya sa bata isang hapon habang naglalaro ito sa hardin. Naaalala mo ba dati noong mas maliit ka pa may mga secret places ba tayo ni Mommy? Tumingin si Jose sa kanya, ang kanyang mga mata ay nag-iisip. Secret places po. Ay, sad. Dati po, lagi kayong may tinatagong something sa ilalim ng isang malaking paso doon sa may garden. Ang puso ni Almira ay biglang tumibok ng mabilis. Nang gabing iyon, hinintay niyang umalis si Miguel para sa isang key emergency call sa ospital. Gamit ulit ang liwanag ng kanyang cellphone, lumabas siya sa hardin. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi na niya ito naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pag-asa. Nakita niya ang hilera ng malalaking paso sa gilid ng hardin. Isa-isa niya itong sinuri. Hanggang sa makita niya ang isang paso na nakikita niya. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itagilid ito. Wala. Tanging lupa lang. Ang kanyang pag-asa ay unti-unting naglaho. Marahil ay nagkamali lang si Jose. Marahil ay wala na talaga siyang mahahanap. Pabalik na sana siya sa loob ng bahay nang may mapansin siyang kakaiba sa sahig na bato malapit sa lumang bodega. Isang bato ang tila hindi kapantay ng iba. Lumuhod siya at sinubukang alisin ito. Mahigpit. Ginamit niya ang isang maliit na pala ng hardin para sungkitin ang gilid nito. Dahan-dahan, umangat ang bato. At sa ilalim nito, may isang bagay na nakabalot sa plastik. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaalis niya ang plastik. Sa loob, isang bagay na pamilyar ang bumungad sa kanya. Isang kwadernong may takip na gawa sa balat. Ang parehong uri ng papel, ang parehong itsura. Dali-dali niya itong dinala sa loob, sa kanyang silid, at nilock ang pinto. Huminga siya ng malalim bago niya buksan ang unang pahina. Ang sulat kamay niya. Ang aking pinakamamahal na diary.
Ang mga pahina ay puno ng mga kwento ng pag-ibig. Ang simula ng relasyon nila ni Miguel, ang kanilang kasal, ang kagalakan ng isilang si Elia. Bawat salita ay nagpinta ng isang larawan ng isang masayang pamilya, isang buhay na puno ng pagmamahalan. Habang binabasa niya, ang mga alaala ay hindi bumabalik, ngunit ang damdamin ay naroon, ang kilig, ang pag-asa, ang dalisay na kaligayahan. Ito ang buhay na ninakaw sa kanya. Pagkatapos, dahan-dahan, nagbago ang tono ng mga sulat. Nagsimula ito sa maliliit na pagdududa. Isang gabing umuwi si Miguel nang may amoy ng pambabaeng pabango na hindi sa kanya. Mga tawag sa telepono na bigla niyang pinapatay kapag pumasok siya sa silid. Ang pagiging mailap at laging pagod. At pagkatapos ang pangalan, Elaine. Nabanggit na naman niya si Elaine. Ang kanyang pasyente na may emotional dependency. Bakit kailangan nilang mag-usap sa labas ng oras ng klinika? Bakit kailangan niyang personal na ihatid ang gamot nito? Sabi niya, bahagi lang daw ito ng pag-aalaga niya. Pero bakit parang may mali? Ang bawat pahina ay naglalaman ng kanyang papalubog na pag-asa at papalaking takot. Ang mga huling entry ay ang mga nabasa na niya sa kapirasong papel, ang kanyang pagkadiskubre sa mga text messages, ang kanyang determinasyon na alamin ang katotohanan. Ang huling-huling entry ay may petsa ng araw ng aksidente. Oktubre 15. Hindi ko na kaya. Ngayong gabi, kakausapin ko siya. Haharapin ko siya. Kung kasinungalingan niya ang lahat, aalis ako. Hindi para iwanan siya, kundi para iligtas ang sarili ko. At ang mga anak ko. Binasa niya ang huling pangungusap ng paulit-ulit. Para iligtas ang sarili ko. At ang mga anak ko. Ang bigat na nararamdaman niya ay biglang nawala. Hindi siya isang kontrabida. Hindi siya ang nang-iwan. Siya ay isang ina na gustong protektahan ang kanyang mga anak. Siya ay isang asawang nasasaktan na naghahanap ng katotohanan. Isinara niya ang talaarawan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak dito. Ang piraso ng papel na ito ay hindi lang isang talaarawan. Ito ang kanyang boses. Ang kanyang katotohanan. Ang kanyang sandata. Tumayo siya at lumapit sa bintana, nakatingin sa madilim na hardin. Ang pagpapanggap ay tapos na. Ang pagiging biktima ay tapos na. Ang babaeng kilala bilang Imaya ay tuluyan ng naglaho. Ang natitira ay si Almira. At handa na siyang lumaban. Sa ilalim ng isang bato sa hardin, hindi lang niya natagpuan ang isang lumang talaarawan. Natagpuan niya ang kanyang sarili. Sa loob ng kanyang opisina sa pinakatuktok na palapag ng De Leon Medical Center, nakita ni Isabel De Leon ang panorama ng lungsod, ngunit hindi ang mga gusali ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay ang mga lamat sa perpektong pundasyon na pinaghirapan niyang itayo. Ang kanyang telepono ay nakapatong sa kanyang mamahaling mesa na gawa sa mahogany, tahimik pagkatapos ng isang maikli, ngunit puno ng tensyon na tawag mula kay Miguel. Nalaman na niya, ate. Ang tungkol sa pagiging ina niya. Ang mga salita ng kanyang kapatid ay umalinggaw sa kanyang isipan, hindi bilang isang balita, kundi bilang isang kumpirmasyon ng kanyang pinakamataas na kinatatakutan, ang kahinaan ni Miguel. Kinuha niya ang telepono at muling tinawagan ito. Sa pangalawang ring pa lang ay sumagot na ito. 80. Huwag mo akong tawaging ate na para bang naghahanap ka ng kakampi. Miguel, malamig na sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay kasing talas ng isang scalpel. Ano ang ginawa mo? Sinabi ko sa'yo, isang maling galaw lang. Bakit mo sinabi sa kanya? Wala akong pagpipilian. Nahanap niya ang kahon, depensa ni Miguel. At hinayaan mo siyang mahanap iyon? 5 taon, Miguel. 5 taon ng katahimikan at kaayusan, at sa isang gabi lang ay sinira mo ang lahat dahil sa kapabayaan mo. Hindi mo naiintindihan. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit hanggang ngayon ay nagpapakatanga ka pa rin sa babaeng iyan, sigaw ni Isabel, ang kanyang kontrol ay pansamantalang nawala. Ang babaeng halos sumira sa iyo noon. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanyang isipan, kasing linaw ng araw. Isang gabi, 5 taon na ang nakalipas. Umuwi siya nang wala sa oras at naabutan niya ang dalawa sa sala, nag-aaway. Hindi ako naniniwala sa'yo, sigaw ni Almira noon, ang mukha nito ay basang-basa ng luha, ang kanyang boses ay puno ng akusasyon. Sino si Elaine, Miguel? Sino siya? Si Miguel ay mukhang pagod at gulong-gulo.
Pasyente ko lang siya, Almira. Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa'yo? Mula sa kanyang kinatatayuan sa may hagdanan, nakita ni Isabelle ang panganib. Nakita niya kung paano kinakain ng drama ni Almira ang lakas ng kanyang kapatid. Kinabukasan noon ang isang mahalagang operasyon ni Miguel sa isang maimpluwensyang pasyente, at heto siya, nasisira ang konsentrasyon dahil sa isang solong asawa. Kinabukasan, alam niyang muntik nang magkamali si Miguel sa operasyon. Isang maliit na detalye sa chart ng pasyente ang hindi nito napansin, isang pagkakamaling maaaring magdulot ng kamatayan. Si Isabelle, gamit ang kanyang kapangyarihan sa ospital, ang gumawa ng paraan para itama ito nang walang nakakaalam. Sa sandaling iyon, isinumpa niya. Si Almira ay isang lason. Isang sakit na kailangang gamutin. At nang mangyari ang aksidente, nakita niya ito bilang isang trahedya, kundi isang oportunidad. Isang pagkakataon para alisin ang lason at itayong muli ang kanyang kapatid. Ate, nakikinig ka pa ba? Ang boses ni Miguel sa kabilang linya ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Huminga ng malalim si Isabelle, ibinabalik ang kanyang malamig na kontrol. At ngayon, ako na ang makikinig sa'yo. Sabihin mo sa akin ang lahat. Ano na ang alam niya? Pagkatapos ay ikwento ni Miguel ang kanyang bersyon, na sinabi niyang si Almira ang nang iwan, bahagyang gumaan ang loob ni Isabelle. Isang matalinong galaw, ngunit hindi sapat. Magaling, sabi niya. Ngunit hindi iyan magtatagal. Ang babaeng iyan, kapag nagsimulang mag-isip, hindi iyan titigil. Anong gagawin natin? Tanong ni Miguel, ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Dito na nakita ni Isabelle ang kanyang pagkakataon. Si Miguel ay mahina na. Panahon na para siya kumilos. Wala, sagot niya. Wala kang gagawin. Magpanggap kang normal. Ako na ang bahala sa lahat. Pagkatapos ng tawag, tinawagan niya ang kanyang personal na abogado, na siya ring psychologist ng pamilya nila. El Santos, Isabel de Leon here. I need to see you. It's about Miguel's situation at home. I'm deeply concerned Almira's mental stability. Her amnesia, combined with this new revelation. I'm worried baka maging danger siya sa mga bata. At sa sarili niya. I need you to prepare the needed paperwork for deep psychological ordered evaluation. If needed ordered evaluation. If needed. Bawat salita ay maingat niyang pinili, bawat isa ay isang piraso ng isang piraso na kanyang inihahanda. Gagamitin niya ang mismong kondisyon ni Almira laban dito. Ang amnesia, ang trauma, ang pagkalito, lahat ay magiging ebidensya ng kanyang pagiging hindi kwalipikadong ina. Hawak niya ang lahat ng baraha. Ang pera, ang impluensya, ang mga sikreto. Nang matapos ang pakikipag-usap sa doktor, muli niyang tinawagan si Miguel. Ang kanyang kapatid ay kailangang manatili sa linya, kailangang manatiling sunod-sunuran. Miguel, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado na at puno ng isang nakakakilabot na pag-aaruga. Naisip ko na ang solusyon. Isang permanenteng solusyon para sa kapakanan nating lahat. Lalo na para sa mga bata. Narinig niya ang pag-aalinlangan sa paghinga ni Miguel. Ate, ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti si Isabelle kahit na hindi ito nakikita ng kanyang kapatid. Isang ngiting malamig at puno ng kapangyarihan. Kung hindi mo kaya, ako ang tatapos nito. Para sa kapakanan mo. Nakatayo si Almira sa gitna ng kanyang silid, ang talaarawan ay mahigpit na hawak sa kanyang mga kamay. Bawat pahina na kanyang binasa ay isang hakbang palapit sa katotohanan, ngunit alam niyang ang pinakamahalagang sagot ay nasa huling pahina, ang mga pahinang magkokonekta sa kanyang nakaraan at sa kasalukuyang puno ng kasinungalingan. Umupo siya sa kama at huminga ng malalim na gilid. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga huling pahina, ang kanyang mga mata ay mabilis na nagbasa, hinahanap ang araw ng aksidente. Oktubre 15. Hindi ko na kaya. Ngayong gabi, kakausapin ko siya. Haharapin ko siya. Kung kasinungalingan niya ang lahat, aalis ako. Hindi para iwanan siya, kundi para iligtas ang sarili ko. At ang mga anak ko. Pagkatapos ng entry na iyon, may isa pang mas maikling sulat na para bang isinulat ng nagmamadali. Nag-away kami. Tinanggi niya ang lahat. Sinabi niyang nababaliw lang ako. Hindi ko na kaya. Kinuha ko ang susi ng kotse.
Kailangan kong umalis kahit ngayong gabi lang. Kailangan kong makahinga. Sa pagbabasa niya ng mga salitang iyon, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan, hindi malabo, hindi pira-piraso. Isang buong alaala. Ang ulan ay malakas, humahampas sa windshield ng kotse na parang libo-libong kamao. Ang wiper ay hirap na hirap sa paglilinis ng salamin. Si Almira ay nasa driver's seat, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa manibela. Biglang bumukas ang pinto sa passenger side. Pumasok si Miguel, basang-basa. Saan ka pupunta? Sigaw nito, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa lakas ng ulan. Hindi ka aalis? Wala kang pakialam, sigaw pabalik ni Almira, ang mga luha ay humahalo sa pawis sa kanyang mukha. Magsama kayo ng Elaine mo. Sinungaling! Pinaandar niya ang kotse at mabilis itong pinatakbo palabas ng kanilang gate. Ang mga puno sa gilid ng kalsada ay parang mga multo sa dilim. Itigil mo ang kotse, Almira. Nag-aalala lang ako sa pasyente ko. Nag-aalala? O baka may iba pa? Aminin mo na, Miguel. Huwag mo na akong gawing tanga. Ang kanilang mga sigawan ay nagpupuno sa maliit na espasyo ng kotse. Galit. Sakit. Pagkakanulo. Hinawakan ni Miguel ang manibela, pilit na itinitigil ang sasakyan. Bumalik tayo sa bahay. Mag-usap tayo ng maayos. Ayoko na. Pagod na ako sa mga kasinungalingan mo. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan sa manibela, hindi nila napansin ang isang maliwanag na ilaw. Isang busina na nakakabingi. Mula sa kasalubong na direksyon, isang 10-wheeler truck ang humaharurot. Walang oras para umiwas. Ang huling nakita ni Almira ay ang itsura ng puro takot sa mukha ni Miguel. Ang huling narinig niya ay ang sarili niyang sigaw. At pagkatapos ang nakakabinging tunog ng pagbabanggaan. Ang kadiliman. Napahawak si Almira sa kanyang ulo, napasigaw siya ng malakas. Ang sakit. Ang sakit ng alaala ay mas matindi kaysa sa anumang pisikal na sakit. Ang lahat ay bumalik. Ang layo. Ang ulan. Ang aksidente. Hindi siya ang nang-iwan. Nag-away sila. Hindi siya umalis para talikuran ang kanyang pamilya. Umalis siya dahil sa sakit na dulot ng kasinungalingan ni Miguel. At si Miguel hindi siya ang tagapagligtas. Siya ang dahilan. Siya ang kasama niya sa kotse. Siya ang kasama niyang nag-aagawan sa manibela. Ang lahat ng ito, ang pagiging gimaya, ang kwento ng pagkakupkop, ang akusasyon na siya ang nang-iwan, ay isang napakalaking kasinungalingan. Isang kasinungalingang binuo para pagtakpan ang katotohanan ng gabing iyon. Isang kasinungalingang ginamit para ikulong siya sa isang mundong kontrolado ni Miguel. Ang galit na naramdaman niya ay parang isang bulkan na sumabog sa loob niya. Galit para kay Miguel, para sa 5 taon na ninakaw sa kanya. Galit para kay Isabel, na siguradong kasabwat sa panlolokong ito. At galit para sa kanyang sarili dahil sa pagiging bulag niya sa loob ng mahabang panahon. Isinara niya ang talaarawan. Ang mga luha ay tuyo na. Ang nangingibabaw na emosyon sa kanya ngayon ay hindi na lungkot o pagkalito. Ito ay isang malamig at matatag na galit. Isang galit na nagbibigay sa kanya ng lakas. Tumayo siya, handa nang harapin si Miguel. Handa nang bawiin ang kanyang buhay. Ngunit sa kanyang pagtayo, isang tunog mula sa labas ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang tunog ng isang sasakyang huminto sa harap ng kanilang bahay. Sumilik siya sa bintana. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mas mabilis, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Isang itim na van. At bumaba mula rito si Isabel. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama itong 2 lalaking matipuno, nakasuot ng puting uniforme. Ang uniforme ng mga attendant mula sa isang mental hospital. Dali-dali nilang tinungo ang pinto ng kanilang bahay. Naintindihan ni Almira ang lahat. Hindi na sila maghihintay na malaman niya ang totoo. Uunahan na nila siya. Gagawin siyang baliw sa mata ng lahat bago pa man niya masabi ang katotohanan. Hawak ni Miguel ang kanyang cellphone, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakatitig siya sa mensahe mula sa kanyang ate na kakarating lang. Nandito na kami. Isang malamig na takot ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi. Hindi ganito dapat. Ang plano ni Isabelle ay masyadong marahas, masyadong walang puso.
Ang ideya na ipasok si Almira sa isang mental facility, kahit pansamantala, ay isang bagay na hindi kayang sikmurain ni Miguel. Huwag, bulong niya sa sarili habang tumatakbo palabas ng kanyang opisina sa ospital. Hindi siya sumagot sa mensahe. Sa halip, tinawagan niya si Isabel, ngunit diretso lang ito sa voicemail. Sinubukan niya ulit. Voicemail. Sinadya nitong hindi sagutin. Diyos ko, Isabel, anong ginagawa mo? Sigaw niya sa loob ng kanyang kotse habang pinaharurot ito pauwi. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang dagok sa kanyang dibdib. Ang kanyang isipan ay puno ng mga imahe ni Almira, ang pagkalito nito, ang sakit at ngayon, ang posibleng takot na mararamdaman nito. Ang plano niya ay itago ang katotohanan para protektahan siya. Pero ang plano ni Isabel ay sirain siya ng tuluyan. Pagdating niya sa kanilang bahay, halos iluwa ng kanyang puso ang kanyang dibdib. Ang itim na van ay nakaparada sa tapat ng gate. Bukas ang pinto ng bahay. Mula sa labas, rinig niya ang mga boses na nagtataas. Dali-dali siyang pumasok. At ang eksenang bumungad sa kanya ay mas malala pa sa kanyang kinatatakutan. Sa gitna ng sala, si Almira ay nakasandal sa pader na parang isang hayop na na-corner. Ang dalawang attendant ay nakatayo sa magkabilang gilid niya, handang kumilos anumang oras. Si Isabel ay nakatayo sa harap ni Almira, ay hawak na isang folder ng mga dokumento. Almira, this is for your own good, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng pagbabanta. You are unstable. Kailangan mo ng tulong. Ang mga bata ay nasa hagdanan, umiiyak. Si Jella at Jose ay nakayakap sa isa't isa, habang si Elia ay nakatayo, ang kanyang mukha ay pinaghalong takot at galit. Hindi ako baliw, sigaw ni Almira, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Alam ko na ang lahat, Isabel. Alam ko na ang mga kasinungalingan nyo. Kita mo, sabi ni Isabel, tumitingin sa mga attendant. Mga delusyon. Paranoia. Ito ay mga klasikong sintomas. Ngunit hindi ang mga salita ni Isabel ang tumama kay Miguel, kundi ang mga mata ni Almira. Nang magtama ang kanilang paningin, para siyang tinamaan ng kidlat. Ang nakita niya sa mga mata ni Almira ay hindi na ang pagkalito ng isang babaeng may amnesia. Nakita niya ang apoy ng katotohanan. Nakita niya ang sakit ng pagkakilala. Nakita niya ang mga alaala ng gabing iyon, ang ulan, ang sigawan, ang aksidente. Alam na niya. Alam na niya ang lahat. Ang buong katotohanan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kasinungalingan na binuo ni Miguel sa loob ng 5 taon ay gumuho sa isang iglap. Wala nang silbi ang pagtatago. Wala nang silbi ang pagpapanggap. Nakita niya ang sarili niya para sa kung ano talaga siya, hindi isang tagapagligtas, kundi isang duwag. Isang lalaking nagsisinungaling para takasan ang sarili niyang kasalanan. Huwag niyong saktan si Mommy, sigaw ni Elia. Sa wakas ay kumilos ito at tumakbo papunta kay Almira, niyakap ito ng mahigpit. Huwag niyo kunin ang mommy ko. Ang sigaw ni Elia ang gumising kay Miguel mula sa kanyang pagkakatulala. Nakita niya ang kanyang mga anak na umiiyak, ang babaeng mahal niya na tinatrato na parang isang kriminal, at ang kanyang kapatid na handang gawin ang lahat para sa kapangyarihan. Hindi na niya kaya. Tapos na. Tigilan niyo. Ang sigaw ni Miguel ay napakalakas, napuno nito ang buong bahay at pinatahimik ang lahat. Bawat ulo ay lumingon sa kanya. Si Isabelle, ang mga attendant, ang mga bata at si Almira. Huminga siya ng malalim, ang bigat ng 5 taon ay tila bumabagsak sa kanyang mga balikat. Lumakad siya papunta sa gitna ng sala, inilalagay ang sarili sa pagitan ni Isabelle at ni Almira. Tinitigan niya ang kanyang kapatid, ang kanyang mga mata ay puno ng isang desisyong hindi na mababago. Tigilan niyo to, ulit niya, ang kanyang boses ay matatag na ngayon. At pagkatapos, lumingon siya kay Almira, sa harap ng lahat ng mga taong naroroon. Ang mga salitang lalabas sa kanyang bibig ay magiging katapusan ng isang kasinungalingan at marahil ang katapusan din ng kanyang buhay na kilala niya. Pero kailangan niyang gawin ito. Kasinungalingan ang lahat. Ang kanyang boses ay basag, puno ng pagsisisi na sa wakas ay lumabas na. Ako ang nagsinungaling sa kanya. Ang pag-amin ni Miguel ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng sala. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi, mas malakas pa kaysa sa mga sigawan kanina.
Ang mga attendant ay nagkatinginan, hindi alam kung ano ang gagawin. Si Elia ay napabitaw sa pagkakayakap kay Almira, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa kanyang ama. Maging si Jose at Jella ay tumigil sa pag-iyak, naramdaman ang bigat ng sandaling iyon. Miguel, ano ang pinagsasabi mo? Unang nakabawi si Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Huwag kang makinig sa kanya. Naguguluhan lang siya. Ngunit hindi pinansin ni Miguel ang kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Almira. Sa mga matang iyon, nakita niya ang lahat, ang sakit, ang galit, ang paghihintay. At alam niyang karapat-dapat siya sa lahat ng iyon. Totoo ang lahat ng sinasabi niya, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay kalmado ngunit basag. Hindi siya baliw. At hindi niya tayo iniwan. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili para sa bigat ng katotohanang sasabihin niya. 5 taon na ang nakalipas nag-away kami. Isang malaking pag-aaway. Tumingin siya sa mga mata ni Almira. Tungkol kay Elaine. Tama ka. Nagsiselos ka at may karapatan ka. Hindi ako naging tapat sa nararamdaman mo. Pasyente ko lang siya, Almira, pero hinayaan kong lumabo ang linya sa pagitan ng pagiging doktor at kaibigan. At hindi ko iyon inamin sa'yo. Umalis ka ng bahay. Kinuha mo ang kotse. Sumunod ako hindi para pigilan ka sa pag-alis, kundi dahil natakot ako. Natakot ako para sa'yo. Nag-agawan tayo sa manibela. Ang bawat salita ay parang isang kutsilyong tumatarok sa sarili niyang dibdib. At naaksidente tayo. Kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat. Miguel, tumigil ka na, sigaw ni Isabelle, sinusubukang lumapit, ngunit pinigilan siya ng titig ng kanyang kapatid. Nang magkamalay ako sa ospital, pagpapatuloy ni Miguel, sinabi sa akin ng mga doktor na malubha ang lagay mo. At nagkaroon ka ng amnesia. Hindi mo na kami makilala. Tumingin siya kay Isabelle, ang kanyang mga mata ay puno ng akusasyon. At si ate ang nagbigay ng ideya. Sinabi niya na ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para magsimula muli. Para burahin ang lahat ng sakit, ang lahat ng problema. Napaatras si Isabelle, ang kanyang mukha ay namutla. Ginawa ko lang iyon para protektahan ka. Protektahan ako. O para kontrolin ako, sagot ni Miguel. Binuo namin ang isang kasinungalingan. Na isa ka lang nurse na naaksidente. Nakinupkop kita. At ang pinakamasakit sa lahat na ikaw ang nang-iwan sa amin. Isang kasinungalingan para mailagay ang lahat ng sisi sa'yo, para ako ang magmukhang biktima, para ako ang magmukhang tagapagligtas. Ang huling salita ay halos hindi na niya masabi. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay bumagsak sa kanya ng buo. Patawarin mo ako, Almira, sabi niya, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Patawad sa 5 taon na ninakaw ko sa'yo. Sa pagkakakilanlan mo na binura ko. Sa pagiging ina mo na ipinagkait ko sa'yo. Patawad. Ang sala ay muling binalot ng katahimikan. Ang bigat ng katotohanan ay nakautang sa hangin. Dahan-dahang lumapit si Almira sa kanyang mga anak. Lia, Jose, Jella, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatag. Pumasok muna kayo sa kwarto niyo. May kailangan lang kaming usapan ng Tito Miguel niyo. Ang salitang kitito ay tumama kay Miguel na parang isang sampal. Sumunod ang mga bata kahit si Elia ay hindi na tumutol. Pagkasara ng pinto ng kanilang silid, hinarap ni Almira ang 2 attendant. Makaalis na kayo, sabi niya, ang kanyang boses ay may karapatan na ngayon lang narinig ng lahat. Tumingin ang mga attendant kay Isabel, na ngayon ay nakatayo na lang na parang isang estatwa, talunan. Walang sinabi si Isabel. Tumango na lang siya. Umalis ang 2 lalaki, isinasara ang pinto sa likuran nila. Ngayon, silang 3 na lang ang naiwan. Si Almira, si Miguel at si Isabel. Ngunit para kay Almira, isang tao lang ang kanyang nakikita. Lumapit siya kay Miguel, bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Tumigil siya sa harap nito, napakalapit na kaya niyang maramdaman ang nanginginig nitong paghinga. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata, ang kanyang mukha ay walang emosyon na parang isang kalmadong dagat bago ang isang malakas na bagyo. Hinintay ni Miguel ang sigaw, ang sampal, ang mga sumpa. Inihanda niya ang sarili para sa galit ni Almira. Ngunit wala sa mga iyon ang dumating.
Sa halip, pagkatapos ng ilang sandali ng nakakabinging katahimikan, nagsalita si Almira. Ang kanyang boses ay malamig, mahinahon, at walang anumang bakas ng damdamin. Tapos ka na ba? Napatanga si Miguel sa tanong. Tumango lang siya, hindi makapagsalita. Tinitigan siya ni Almira sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay parang walang katapusang karagatan ng sakit at pagkadismaya. Kung gayon, sabi niya, umalis ka. Lumipas ang 3 linggo. Ang bahay na dating puno ng mga hindi masabing tensyon ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Wala na si Miguel. Pagkatapos ng gabing iyon, walang tanong, walang pakiusap, kinuha niya ang kanyang mga gamit at umalis. Si Isabel naman ay naglaho na parang bula, hindi muling nagpakita. Nanalo si Almira. Nakuha niya ang katotohanan. Pero sa bawat umaga na gumigising siya, sa bawat gabing natutulog siya, ang bigat ng kanyang tagumpay ay parang isang kumot na bumabalot sa kanya. Ang bahay ay mas malaki ngayon, mas maluwag at mas malungkot. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa mga bata. Sila ang mga nasaktan ng husto sa digmaang hindi naman sila nagsimula. Si Jose at Jella, sa kanilang murang isipan, ay unti-unting natututong sa bagong ayos, isang bahay na walang daddy. Ngunit si Leah ang nakitang hamon. Isang hapon, kumatok si Almira sa pinto ng kwarto ni Leah. Pumasok siya at nakita niya itong nakaupo sa kama, nagse-cellphone, ngunit ang mga mata nito ay nakatitig lang sa kawalan. Ang dating matalim na galit ay napalitan ng isang malalim na pagkalito. Umupo si Almira sa tabi nito. Sa loob ng ilang sandali walang nagsasalita. Leah, panimula ni Almira, ang kanyang boses ay mahina. Gusto kong humingi ng sorry. Tumingin si Leah sa kanya, nagtataka. Para saan po? Sorry dahil sa lahat ng gulo. Sorry dahil sa loob ng 5 taon, hindi ako naging ina na kailangan mo. Hindi ko man kasalanan ang nangyari, pero kasama pa rin ako sa sakit na naramdaman mo. Patawad, anak. Sa pagbanggit ng salitang di anak, nakita ni Almira ang paglambot ng mga mata ni Leah. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ng dalagita. Hindi ito nagsalita, ngunit dahan-dahan itong isinandal ang ulo sa balikat ni Almira. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Almira ang unang sinag ng pag-asa. Marahil, kaya pa nilang buuin muli ang kanilang pamilya. Kahit papira-piraso. Araw-araw, sinusundo ni Almira ang mga bata mula sa eskwelahan. At halos araw-araw, nakikita niya ito. Ang itim na kotse ni Miguel, nakaparada sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Hindi ito lumalapit. Hindi ito tumatawag. Nakikita lang niya itong nakatingin mula sa malayo, tinitiyak na ligtas na nakasakay ang mga anak niya bago ito umalis. Isang tahimik na panonood. Isang paalala ng isang presensyang naroon pa rin kahit wala na. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga gamit, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message. Mula kay Isabel de Leon. Almira, please. Mag-usap tayo. I was only trying to protect the brother. Para rin ito sa pamilya. Binasa ni Almira ang mensahe. Walang galit, walang sakit. Tanging isang pakiramdam ng pagod. Ang pamilya na sinasabi ni Isabelle ay ang pamilyang sinira din nito. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang pangalan ni Isabelle. Pinindot niya ang i-block this contact. At pagkatapos, pinindot niya ang i-delete. Tapos na. Ngunit sa paglipas ng mga araw, habang ang galit ay unti-unting humihupa, isang bagong damdamin ang pumalit. Ang kalungkutan. Isang gabi, pagkatapos niyang patulugin ang mga bata, naupo siya sa sala. Ang dating paboritong upuan ni Miguel ay bakante. Ang katahimikan ay sumisigaw. Napatingin siya sa paligid. Ito ang bahay na pinangarap niya sa kanyang talaarawan. Ito ang mga anak na mahal niya. Pero bakit parang may kulang pa rin? Nanalo siya, pero mag-isa siya. At ang pag-iisa ay masakit din pala. Habang siya ay nakaupo sa dilim, naramdaman niya ang isang maliit na presensya sa kanyang tabi. Si Jose, dala-dala ang kanyang unan at isang papel. Mommy, hindi po ako makatulog, sabi nito, umuupo sa tabi niya. Bakit naman, anak? Hindi sumagot si Jose. Sa halip, ipinakita nito ang papel sa kanya. Isang drawing.
5 stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang araw na nakangiti. Siya, si Elia, si Jella at si Miguel. Tinitigan ni Almira ang drawing. Isang perpektong pamilya na iginuhit ng isang batang nangungulila. Mommy, tanong ni Jose, ang kanyang boses ay halos isang bulong, puno ng inosenteng pag-asa. Galit ka pa po ba kay Daddy? Ang tanong ni Jose ay nanatili sa isipan ni Almira ilang araw matapos itong sabihin, galit ka pa po ba kay Daddy? Ang simpleng tanong ng isang bata ang nagbukas sa isang komplikadong damdamin sa puso niya. Galit pa rin siya. Paano ba naman hindi? Ang sakit na dulot ng 5 taon ng kasinungalingan ay hindi basta-basta maghihilom. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga anak, ang pag-aalala sa mata ni Elia, ang kalungkutan ni Jose, ang paghahanap ni Jella, nakita niya ang galit niya ay hindi lang si Miguel ang sinasaktan. Sinasaktan din nito ang mga taong pinakamamahal niya. Sinasaktan din nito ang sarili niya. Ang galit ay isang mabigat na kadena at napagtanto niya ang maihawak ng susi. Sinimulan niyang napansin si Miguel, hindi bilang asawang nagkasala, kundi bilang isang ama. Nakikita niya ito sa malayo tuwing uwian, laging tinitiyak na ligtas ang mga bata. Linggo-linggo, may dumarating na tseke sa bangko, higit pa sa sapat para sa kanilang mga pangangailangan, walang anumang kondisyon. Walang tawag. Walang text. Tanging isang tahimik na pagtupad sa kanyang responsibilidad. Isang Sabado, habang namimili si Almira sa grocery, nagkasalubong sila. Ang pagkikita ay puno ng awkward na katahimikan. Si Miguel ay mukhang mas payat, may bakas ng pagod sa kanyang mga mata na hindi kayang itago ng kanyang pormal na damit. Almira, bati nito, mahina ang kanyang boses. Miguel, sagot niya. Walang ibang masabi. Tinitigan lang nila ang isa't isa sa loob ng ilang segundo. Sa mga mata ni Miguel, wala nang pagtatangka na kontrolin siya, wala nang pagmamakaawa. Ang nakita niya ay puro pagsisisi. Kamusta sila? Tanong nito, tumutukoy sa mga bata. Mabuti naman sila, sagot ni Almira. Nangungulila sa'yo. Ang mga salitang iyon ay hindi planado, ngunit lumabas na lang sa kanyang bibig. Nakita niya ang kislap ng sakit sa mga mata ni Miguel. Tumango lang ito. Sige, sabi ni Miguel na para bang ayaw nang makaabala. Ingat kayo. Habang pinapanood niya itong maglakad palayo, dala ang isang maliit na basket na may lamang instant noodles at dilata, isang bagay ang tumimo sa isipan ni Almira. Ang lalaking ito, ang dating makapangyarihang AC De Leon, ay nagdurusa rin. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Kinuha niya ang lumang kahon na gawa sa kahoy, ang kahon ng mga sikreto na ngayon ay naging kahon ng katotohanan. Binuklat niya ulit ang mga litrato. Ang kasal nila. Ang binyag ni Elia. Ang unang kaarawan ni Jose. Mga larawan ng masasayang araw, bago pa man dumating ang laso ng pagdududa at kasinungalingan. Naalala niya ang lalaking nasa litrato. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking handang harapin ang galit ng sariling kapatid para sabihin ang totoo. Mali si Miguel. Isang napakalaking pagkakamali. Pero ang pag-ibig ba ay basta-basta na lang nawawala? Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang numero ng isang matalik na kaibigan mula sa nakaraan, nahanap niya ulit sa social media. Si Anna. Pagkatapos ng ilang minutong pag-aalangan, tinawag niya ito. Ikinukwento niya ang lahat. Ang amnesia. Ang kasinungalingan. Ang pagbabalik ng alaala. Ang pag-amin. Grabe, Mars, sabi ni Anna sa kabilang linya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero isa lang ang tanong ko sa'yo. Kung hindi nangyari ang aksidente, kung nag-usap kayo ng maayos noon, sa tingin mo ba mapapatawad mo siya? Natigilan si Almira. Hindi niya naisip iyon. Hindi ko alam, sagot niya. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, Almira, sabi ni Anna. Para sa'yo yan. Para makalaya ka na. Hindi ibig sabihin na kailangan mong magkabalikan. Ang ibig sabihin lang, hindi mo nahahayaang ang pagkakamali niya ang magdikta sa buhay mo. Pagkatapos ng tawag, naupo si Almira sa dilim. Ang mga salita ni Anna ay umalinggaw sa kanyang isipan. Ang pagpapatawad ay para sa kanya. Para makalaya siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tinitigan niya ang pangalan sa screen, Miguel. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang pinipindot ito.
Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang libo-libong pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Pinindot niya ang key call button. Isang sing-sing. 2. Sa ikatlong ring, sumagot ito. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng gulat at pag-asa. Almira. Ang boses ni Miguel sa kabilang linya ay parang isang dayuhang pamilyar. Puno ng gulat, ngunit may himig ng pag-asa na hindi niya kayang itago. Miguel, sabi ni Almira, ang kanyang sariling boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan niya. Gusto ko sana kung okay lang sa'yo mag-dinner ka dito bukas. Kasama ang mga bata. Isang sandali ng katahimikan. Narinig ni Almira ang isang panginginig sa paghinga ni Miguel. Seryoso ka ba? Para sa mga bata, mabilis niyang idinugtong. Kailangan ka nila. At kailangan nilang makita na okay tayo. Naman, halos pabulong na sagot ni Miguel. Salamat, Almira. Maraming salamat. Kinabukasan, isang kakaibang enerhiya ang bumalot sa bahay. Si Almira ay nagluto ng paboritong pagkain ni Miguel, kare-kare. Ang mga bata, lalo na si Jose at Jella, ay hindi mapakali sa tuwa. Maging si Elia ay may isang maliit, nahihiyang ngiti sa kanyang mga labi. Nang dumating si Miguel, sakto sa oras, may dala itong isang malaking box ng paboritong cake ng mga bata. Ang kanyang mga mata ay naghahanap, puno ng pag-aalinlangan, na para bang hindi siya sigurado kung paano kikilos. Ang hapunan ay nagsimula ng may kaunting pagkailang. Ang tawanan at kwentuhan ng mga bata ang unti-unting bumasag sa yelo. Ikiwento ni Jose ang kanyang mga bagong kaibigan. Ipinakita ni Jella ang kanyang bagong drawing. At sa gitna ng lahat, isang maliit na milagro ang nangyari. Dad, sabi ni Elia, nakakuha ng atensyon ng lahat. Tinutulungan ako ni Mommy sa math project ko. Sabi niya, magaling ka raw dati sa numbers. Tumingin si Miguel kay Almira, isang tingin na puno ng pasasalamat. Umiti lang si Almira bilang tugon. Sa simpleng pangungusap na iyon, naramdaman nila ang isang maliit na tulay na nabubuo sa pagitan nilang dalawa, isang tulay na ginawa ng kanilang mga anak. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalaro ang mga bata sa sala, lumabas sina Almira at Miguel sa veranda. Ang hangin ng gabi ay malamig, at ang tanging ilaw ay mula sa mga bituin at sa malabong liwanag mula sa loob ng bahay. Salamat dito, Almira, panimula ni Miguel. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang kahulugan nito para sa akin. Tumingin si Almira sa madilim na hardin. Ginawa ko ito para sa mga bata, Miguel. Pero ginawa ko rin ito para sa akin. Humarap siya dito. Ang galit masyado ng mabigat dalhin. Pagod na ako. Almira, ako di. Hayaan mo muna akong magsalita, putol niya. Gusto kong malaman mo na pinapatawad na kita. Nakita niya ang luhang namuo sa mga mata ni Miguel. Sinubukan nitong magsalita, ngunit umiling si Almira. Pinapatawad kita, hindi dahil kinakalimutan ko na ang sakit, pagpapatuloy niya. Hindi ko makakalimutan ang 5 taon na nawala. Pinapatawad kita dahil kailangan kong makaisip. Kailangan nating makasad. Para sa mga anak natin. At para sa sarili natin. Tatanggapin ko yan, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay basag. Kahit yan lang. Salamat. Hindi ito bumalik na babalik na tayo sa dati, paglilinaw ni Almira. Masyadong maraming nasira. Masyadong malalim ang mga sugat. Ang tiwala, kapag nawala, hindi na basta-basta na ibabalik. Tumango si Miguel. Naiintindihan ko. Kahit ano, Almira. Kahit anong gusto mo. Ang maging ama lang sa mga anak natin, sapat na sa akin. Sa pagiging tapat na iyon, sa wakas ay nakita ni Almira ang lalaking minahal niya noon, isang lalaking walang itinatago, isang lalaking handang tanggapin ang kanyang pagkakamali. Hindi nila pinag-usapan ang mangyayari. Hindi sila nangako ng kahit ano. Ang napagkasunduan lang nila ay magiging magkaibigan. Maging magulang. Maging 2 taong sama-samang bubuin muli ang isang pamilyang winasak ng mga lihim. Pumasok sila muli sa loob. Naabutan nilang nakatulog na si Jose sa sofa, habang binabasa naman ni Miguel ang kwento ni Jella. Umupo si Almira sa isang silya sa di kalayuan, pinapanood ang eksena. Nang matapos ang kwento, dahan-dahang ibinaba ni Miguel ang libro. Nag-angat siya ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata.
Sa pagkakataong ito, walang sakit, walang galit, walang pagsisisi. Tanging isang ngiti. Isang ngiting magaan, tahimik at puno ng pag-unawa. Isang ngiti na hindi nagsasabi ng mahal kita, kundi isang ngiti na nagsasabi ng nandito tayo. Hindi ito ang pagtatapos na parang sa fairy tale. Ngunit para kay Almira, ito ay mas maganda. Ito ay isang totoong simula. Ang kanilang pangalawang simula.